Hello guys, good morning. Pagkalipas ng isang buwan, ganito na itsura ng singkamas guys. Ayan, ganda ng tubo. Ito yung 1 month na singkamas. Ito ay wala itong abono, wala itong spray. Basta itinanim, ganyan na lang. Pag ganyan ang itsura, kita na yung farmers guys. Pag tumubo ng ganyang itsura, yung perfect yung pagkakatanim, yung halos tumubo lahat, malaki na ang kita dyan. Ito naman yung kabila, bali ilang kuwan din to, malaki din to. Sa kanya din to, kay Bush Lloyd din. Ito ay nasa magti 3 months na to guys. First week ng, o baka hindi pa umabot ng February, i-harvest na to. Ito yung babalikan natin sa sunod, next time na pag-harvest. Paano ba malalaman kung pwede nang i-harvest yung singkamas? Ayan guys, may bulaklak na siya. Kapag naging bunga yan guys, yung bunga dito sa bulaklak, at medyo natuyo at umurong na yung mga talbos, malaki na yung laman. Ito namumulaklak na, kaya ilang linggo na lang to. Minsan inaabot lang ng mga 80 days, 90 ganon itong singkamas. Depende dun sa presyo. Pag medyo mataas yung singkamas, napapaaga yung pag-harvest. Binabiyahe ito kasi yung nagtanim dito, si Boss Lloyd, ay singkamas dealer, fruit dealer siya. Kasi nga halos wala nang nagtatanim ng singkamas ngayon kasi yung buto, napakahirap kasi ng access ng buto dito. Hindi pwedeng i-stack yung seeds, inaamag. Kaya siya na rin yung nagpo-provide ng kanyang mga butong gagamitin sa tuwing tag-araw na gantong taniman. Ayan, napakaganda nito guys. Wala tong spray guys, wala ding abono, wala ring patubig, walang gastos dun sa maintenance. Pag ipinatanim, yung araro lang, yung land preparation, tapos yung patanim ng buto, and then wala na. Yun na lang yung trabaho. Tapos papadamuhan, tatanggalan yung damo dito sa gilid. After mga 80 days, depende dun sa presyo, kung mataas na yung singkamas ang bentahan, i-harvest na. Pero mga 3 days, 3 months, yun yung talagang anihan ng singkamas. Pero kung mataas na yung bintahan ng singkamas, ay inaani na nila agad. Pag mga 80 days pa lang, hindi pa siya inaabot ng mga 3 months, harvest na sila. Kaya maganda magtanim ng singkamas pag tag-araw. Mas pinipili na magtanim ng singkamas pag ganito, pag tag-araw, kasi pag tag-ulan, palayan to guys. Tapos pag mga gantong panahon na November, December, January, singkamas na yung tinatanim nila. Malaki kasi ang kinikita sa singkamas kasi nga madalang na yung nagtatanim. Napakahirap kasi ng access ng buto. Kailangan mag-provide ka ng sarili mong buto. Kung may mababili man, dun din sa mga kapwa farmers ka makakabili, kaso mahal. Gaano kalaki to? Uubos ka dito ng isang sakong buto. Minsan sabi nung isang nakausap natin, pagkamahalan ng buto ay umaabot ng 40,000 yung isang sako. Sakong buto, ilang libong buto yun, ilang milyon yun. Diyos ko po. Halos wala na kasi nagtatanim ng singkamas guys, gawa nga nung napakahabang proseso, yung
paggawa ng binhi, yung pag-provide ng binhi. Wala tayong mabibili sa mga agriculture supply. Sariling provide mo lang yung buto ng singkamas. Kaya halos lahat ng mga nagtatanim dito, malaki ang taniman ni Boss Loy. Kalat dito sa amin. Kasi nga, nakita niya yung potential. Dahil dun sa kumukunti yung mga farmers ng singkamas. Hirap kasi sa buto o yung seeds. No? Ito ay magti 3 months na guys. Pero balita ako mga unang linggo ng February, ayon dun sa may-ari, ay harvest to. Babalikan natin to pag in-harvest para maipakita natin kung gaano nakalalaki yung laman, no? Kaya kung makikita natin, nagtatanim pa sila doon sa kabila. Tapos dito naman sa kabila ay may 1 month na at mayroon ng harvestin. Ibig sabihin, yung buto ay mahirap talaga, hindi nagsabay-sabay. Yung ibang seeds na itinatanim ni Boss Lloyd ay nanggagaling pa sa ibang lugar. May mga ino-orderan siya mga farmers na kung saan sila yung nagtatanim ng singkamas na pinapabunga para makapag-produce ng seeds. Pero siya nagpo-produce din siya ng seeds, nagtatanim din siya ng tag-ulan para doon sa purpose na pabutuhin lang, para pagdating ng gantong season taniman ay mayroon siyang gagamiting mga buto. Ayan guys, ganda ng tubo, halos perfect yung pagkakatubo ng mga buto. Pag ganito daw itsura, panalo. Hindi ka na daw malulugi kapag ganito yung itsura ng tubo ng singkamas. Pero pag madalang ang tubo, medyo matalo-talo ka. Pero kung ganito kaganda, halos perfect. Perfect yung pagkakatubo niya. 1 month. Galing ano? Yan. Share lang natin yung mga taniman ng singkamas dito. Ito ay 1 month. Yun naman ay mag 3 months na sa February. At mag-aani na yata sa next month, February, ng first week ng February. Simple lang, walang maintenance, low maintenance. Pagkatanim, ayan, ito na itsura isang buwan. Pagkalipas ng 2 months mahigit, ganito na itsura. Malapit nang i-harvest. Ibig sabihin pera na. Halos wala kasing nagtatanim guys, kaya medyo malaki ang kinikita. Tapos ang nagtatanim ngayon ay hindi na farmers. Yung dealer na mismo, kasi siguro sa experience niya siguro ay wala siyang mabili o mapakyaw ng mga singkamasan ngayon dahil kumukunti na ngayong farmer ng singkamas. Puro palay, mga gulay na lang. Kaya siya na rin yung nagtanim. Nagre-rent lang siya dito sa lupang to guys. Ito yung lupa ng Choy na misis ko, si Chu Oscar. Shout out kay Chu Oscar. Bali ang rent dito ay nasa 175,000 yung renta niya sa tatlong hektarya ba yun? Hanggang doon kasi yung guys, hanggang doon sa may mangga, doon sa may kubo. Palayan, excuse me, palayan sa Tagulan, tapos singkamasan sa Tagaraw. Gaano ba kalaki ang kita sa singkamas? At kailangan pang mag-rent ng lupa, napakalaking halaga, no? Siguro milyon kinikita rito kasi may mga kutsi na siya. May kutsi, may truck, yung pan-deliver. Ay, dami. Grabe talaga si Boss Lloyd. Hero farmers ng singkamas.
Shout out kay Sharon, asawa ni Boss Loy. No? Lalo dito guys, oh, kapal. Ganda ng mga bulaklak. Harbisin na talaga to, hanggang doon. Napakalaki. Tapos yung bulaklak niya ay violet ba yan? Perfect yung pagkakatanim dito guys. No? Okay, hanggang dito na lang guys. Next balik natin dito ay pag nag-harvest na, no? Maraming salamat. Thank you.